Ito na yung, I think, pang-apat na lesson natin sa Doctrine of the Church. So, natalakay na natin yung number 1, marks of the true church. Pangalawa, yung headship ni Christ. At pangatlo, yung regenerate membership. At eto ngayon, very much related siya dun sa mga previous, yung idea ng at concept ng covenanting ng isang local church. So, punta muna tayo sa definition. Anong ibig nating sabihin pag sinabi na church covenanting o covenanting ng isang church? So, we will define it as follows. Ito ay mutual commitment ng believers sa isang local church, sa isa't isa at sa Diyos. So, yung pinaka-basic na definition. Ito ay mutual na commitment ng believers sa isang local church, sa isa't isa at sa Diyos. Pero alam natin na meron yan na iba't ibang mga elements, yung pagkakaroon ng idea ng church covenanting. Yung isang element niyan ay yung solemn agreement. So hindi ito isang informal na commitment, isa itong formal na commitment. Meron itong solemn na oath. Kumbaga, meron itong diwa ng sumpa, pagsusumpa sa isa't isa. Mayroong vow. Another element nun ay yung particular sets of expectations. Dahil ito ay mutual commitment sa isa't isa at sa Diyos, ibig sabihin, merong maliwanag na inaasahan doon sa grupo ng mananampalataya na naging isang iglesia. So, hindi ito isang vague or malabo na expectation, kung hindi clear. Itong number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ito yung ine-expect natin sa isa't isa. Maliwanag. Kaya importante na ito isang solemn. Hindi biglaan, hindi informal, kung hindi isang solemn agreement. May particular sets of expectations. Another, ito ay it binds a particular group of Christians. Pinagsasama niya, pinagtatagpo niya, at tinatali niya yung isang grupo ng mga mananampalataya. Kaya meron talaga itong, later on, we will quote John Piper, element ng ang covenanting ay parang isang kasal. Hindi dahil ang covenanting ay parang kasal. Kung hindi dahil ang kasal ay isang uri ng covenant. Yung kasal mismo ay covenanting. Yung kasal ay nagko-covenant yung dalawa. Kaya siya parang katulad ng isang church covenant. It binds yung mag-asawa, magiging mag-asawa, sila'y tinatali. At ganun din yung iglesia na magiging iglesia or magiging kasama sa iglesia, sila ay itinatali rin sa isa't isa. And lastly, na element, they are being held accountable. Sila ng mga nasa loob ng pag-asawa, hindi, kunyari, yung husband, hindi na siya pwede mabuhay na parang binata. Accountable na siya sa kanyang misis. Yung misis, hindi rin pwedeng mamuhay na parang dalaga. Bakit? Accountable siya
sa kanyang mister. Ganun din sa usapin ng church covenant, hindi yung mga kakabilang sa church covenant, yung mga grupo ng believers na yon, hindi sila pwedeng mamuhay na parang walang church. Na parang hindi sila binded. Na parang hindi sila accountable. So, iilan lang yan doon sa elements pag define natin yung church covenanting. Ito'y solemn, hindi informal. Ito'y may sets of expectations. Hindi ito blurry na ito in-expect ko. Hindi. Ano yung expectation? Nandun yun sa church covenant. Ito yung expectation yun nasa church covenant. Tapos, ito rin ay nagbabind. Hindi na sila magkakahiwalay, sila iisa. At they are held accountable doon sa kanilang church covenant. Now, ito yung sabi ni Charles Lewis, isa siyang historian. Sabi niya, a church covenant is a series of written pledge, may sensang solemn, based on the Bible. Very important yan. Yung church covenant ay dapat, kung ano yung nasa scripture, hindi lang kung ano yung gusto ng mga believers na yon. Kung ano yung nasa scripture. Hindi pwedeng sabihin ng mga believers na yon, magko-covenant kami sa isa't isa na mag-gather kami ng Tuesday. Mag-worship kami ng Tuesday. So, yun ay isang agreement nila, solemn yun, pero hindi based sa Bible. Kung ano yung sabi sa Bible, yun yung dapat na maging church covenant nila. Hindi ito kung ano yung gusto lang nila. Okay? So, important yun, sabi ni Lewis. Which church members voluntarily, very important din, make to God and to one another regarding their basic moral and spiritual commitments and the practice of their faith. Ang lahat ng papasok sa isang church covenant ay voluntary. Walang pinilit. Again, sa parallelism sa marriage, hindi pwedeng ikasal ng napilitan. Dapat yan ay may diwa, ang isang doctrine ng marriage ay with consent. Kaya hindi pwedeng ipakasal yung bata. Hindi pwedeng may consent yon. Walang consent yon. Kaya sila lang na pwede mag-asawa ay merong consent, kusang loob. Yan ang covenant. Doon sa church covenant, sila'y kusang loob din. Pero, nung kusang loob silang pumasok doon, sila'y nagpatali. Hindi sila hindi tali. Kusang loob na nagpatali. Now, eto na yung covenant kung saan nabibilang ako. So, maganda itong binanggit ni Charles Lewis. Tungkol saan yung kanilang covenant? Their basic moral and spiritual commitments. Commitment nila sa tinuturo ng scripture, sa kanilang way of life, at sa kanilang spiritual practices. Next, si John Piper, ito yung sabi niya, parallelism sa church covenant. Sabi niya, the Bible did not say explicitly, thou shalt have a written church covenant. Wala akong mababasa sa Bible na ganyan. Any more than it says, thou shalt have marriage license. Or thou shalt have wedding rings. Hindi rin nakalagay sa Bible. Pero lahat ng yon, yung marriage license, wedding rings, yan ay mga pagpapakita at outward manifestation ng commitment na meron sa kasal. Ganon din sa church. Merong outward manifestation ng commitment nila bilang isang iglesia. At ano yon? Yun yung church covenant. So, one way to look at it, sabi ni Piper, is that the church without a covenant is like a marriage without vows. Ano yung marriage vows?
May traditional, meron din gumagawa ng sarili, yung mga ikinakasal, pero yung vows na yun mismo yung gagawin nila pag mag-asawa na sila. Richer or poorer, sickness or health, till death do us part, basic traditional wedding vow. Pero lahat ng sinasabi nila sa vow, yun yung in-expect sa kanila, pangahawakan nila, gagawin nila, pagkatapos silang ikasal. Ganon din daw yung church covenant. Kung walang church covenant, parang isang marriage na walang vow. Okay lang ba sa'yo pag nagpakasal ka, sabihin sa'yo nung papakasalan mo, hindi, okay lang, wala nang vow. Hindi ako susumpa, ayoko sumumpa. Basta alam mo na yun. Hindi. Yun yung sa church covenant. Hindi pwedeng sabihin, hindi, papamember ako, pero ayokong sumumpa, ayoko mag-promise. Walang promise. Hindi. Yun yung sinasabi ni Piper regarding sa vow. Marriage vows are not spelled out in the Bible, just like church covenants aren't. Both follow necessarily from the nature of the relationship. Walang sasabihin doon sa church covenant, sa marriage vow, na hindi naman talaga natural na gagawin after nung kanilang covenant. Now, ano yung purpose at function ng church covenants? Merong 4 na basic function kung bakit may church covenant. Una, it defines membership. Inihihiwalay nito yung mga hindi willing na mag-commit kay Christ at sa isa't isa. Kaya pag meron magpapamember, kasama yun sa kanilang tanong, willing ka ba na gawin yung church life? Kaya dalawa yung tinatanong natin eh. Una, faith, ano yung gospel? Tapos pangalawa, willing ka ba sa church life? Na gawin to. Bakit? Yun yung church covenant. Pwedeng Kristiyano talaga siya, pero hindi siya willing na gawin yung church covenant, hindi pwedeng doon mag-define yung membership. Na Kristiyano na ayaw ng vow, na hindi willing gawin yung mandates ni Jesus Christ. Kaya, ano yung nagde-define sa membership? Sila na mga tunay na palataya na willing sumunod kay Kristo. Sa Kanya at para sa isa't isa. Yun yung purpose ng church covenant, para ma-define. Pangalawa, it encourages accountability. Matthew 18. Na merong Christian lifestyle, Christian standard na inutos si Jesus kung saan yun yung magiging pamantayan natin sa buhay. At kapag hindi tayo in line doon sa pamantayan ni Jesus, ay accountable tayo at pwede tayong itama ng kapwa natin nasa church covenant. It encourages accountability. Pangatlo, it strengthens commitment to holiness. Bakit? Kasi yung church covenant mismo ay nag-express kung ano yung mga utos ni Jesucristo sa buhay ng isang mananampalataya. Merong expectation. Ine-expect ko sa iyo, hindi ka mambababae. Ine-expect na hindi magnanakaw, hindi magloloko sa trabaho. Ine-expect natin na tayo ay sasamba. Ine-expect natin na hindi magsisinungaling. Ine-expect natin na susundin yung Panginoong Hesukristo. It strengthens commitment to holiness. Na meron tayong expectation na lahat tayo ay alagad ni Jesus, na magpapasakop kay Jesus at susunod sa Panginoong Hesukristo. Kung walang church covenant, bahala ka sa buhay mo.
gawin mo na lang kung anong gusto mo. Iba-iba tayo. Pero dahil may church covenant, meron tayong malinaw na inaasahan sa isa't isa sa usapin ng pananampalataya at buhay Kristiyano. Number 4, it expresses unity and love. Members are bound by love. Dahil yung church covenant na yon, yung nagpapakita kung papaano natin iibigin yung isa't isa. Yung pag-ibig na dinedefine ng Panginoon mismo. A love that is concerned for the spiritual welfare ng isa't isa. Sa kanilang pangwalang hanggan at espiritual na mga kalagayan. Yung pagkakaisa ay nasa Ebanghelyo, yung pagkakaisa ay na kay Kristo, yung covenant na yon nakasentro kung ano yung mga salita ng Panginoon. Kaya itong apat na to ay ito ay function ng isang church covenant. Basic pa lang. Of course, we know, marami pa yan. At merong 3 expressions ng commitment pagdating sa covenant membership. Yung expression na yun ay parang ang sinasabi ay, anong itsura niya? Meron itong 3. Una, members to one another, na ang primary commitment ko ay bilang miyembro ay sa kapwa miyembro, nakatipan. Member to member. Ang kanilang commitment sa discipling, ang kanilang commitment sa Christian life ay doon sa kapwa nila mananampalataya. Pangalawa, na commitment ay yung members to elders. Na sila ay nag-commit under sa church governance, sa pamamahala ng iglesia, to follow the shepherds God called and appointed. And pangatlo ay yung elders to members. Yung mga elders ay merong commitment na i-lead, i-feed, at i-protect yung flock mula sa mga maling turo. So, ito yung 3 expression na yan. Primarily, ang isang church covenant ay merong ganitong 3 expression na ito ay higit kesa doon sa ibang kahit totoong Kristiyano, pero hindi nakapaloob doon sa covenant. So, kunwari, ang isang asawang lalaki, may nakita siyang binubugbog na babae, dapat tumulong siya. Hindi niya sabihin, hindi ko naman asawa yan eh. Ba't ko tutulungan? Pero kung meron 2 inaapi, yung isa doon asawa niya, unahin niya asawa niya. May priority. Ano? So, ganun din yung 3 expressions na to. Yung members sa isa't isa, ang priority, yung members, pwede silang magtanong, magpa-counsel sa ibang mga pastor, sa ibang mga churches, walang problema. Pero unang-una nilang commitment ay sa kanilang pastor, sa kanilang church. Ganon din yung pastor. Pwede silang mag-counsel sa ibang mga Christian, sa ibang mga churches, pero ang pangunahin niya ay yung mga nasa congregation nila, sarili nilang church. So ito yung 3 na expression ng commitment na yon under covenanting. Now, ito yung mga objections regarding church covenants. Hindi ko na siya, daanan lang natin siya ng mabilis. Kasi sabi ni Deacon Marlon, parang pilit daw yung argument nito. Ito si retired pastor siya ng Southern Baptist Church. Tapos, pagkatapos siya mag-retire, naging politician. So, ito yung mga objections niya. Na bakit hindi, ang pinaka, nasa book niya, ang sabi niya talaga, wag na wag kayong mag-oath sa church covenants. Yun talagang argument niya. Wag na wag kayong makikipag-covenant.
may nag-agree sa kanya na isang babae, si Darlene Parsons, na may isang buong website. Dati siyang isang Reformed Baptist, tapos bumuo siya ng website, tapos doon niya sinusulat lahat ng against sa mga institutional church. Tapos, yung website niya may e-church. Yung online church. Gumawa na lang sila ng sarili nilang online church na walang accountability, walang commitment, punta ka lang doon kung kailan mo gusto. So, sinabi ko lang because it shows dito sa mga argument at nag-agree siya kay Wade Burleson kasi nag-agree yun sa kanyang sentiment. Ito yung 5. So, nakuha ko to hindi dun sa book mismo, kundi dun sa article ni Darlene Parsons. Sabi niya, ni Wade, number 1, ang church covenant daw, ginagawa niyang irrelevant ang Holy Spirit. Di natin maintindihan, no? Kasi sabi niya, dapat daw ang Christian ay led by the Spirit. Kapag daw nakipag-covenant tayo, meron daw wisdom ng karamihan. When there is many counselors, there is wisdom. Pero daw, hindi na daw natin maririnig ang banal na spirito. Kasi pinapakinggan daw natin ay salita ng tao. Yun ang sabi niya. Pero alam natin, pag sinabi ng scripture na Holy Spirit, hindi ibig sabihin nun na walang Word of God. In fact, naririnig natin ang Holy Spirit sa pamamagitan ng Word of God. At ang Holy Spirit ay napapakinggan natin at pangako siya sa covenant. Hindi siya hiwalay sa covenant, yung Holy Spirit. Romans 8:14, Galatians 5:16, 17. Pag sinabi ng scripture na led by the Spirit, ang ibig sabihin nun ay hindi tayo controlled ng sinful desires, hindi tayo controlled ng ating makasalanang pagnanasa, kung hindi gabay, impluensya, direksyon ng banal na spirito sa salita ng Diyos. Yun yung ibig sabihin ng led by the Spirit. Hindi ibig sabihin na led by the Spirit ay wala nang nakasulat. At ganun din, alalahanin natin na ang Holy Spirit ay binigay sa New Covenant. Sa Covenant siya binigay. Binigay siya under sa Covenant kay Christ. Ezekiel 36:27, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. Ano daw ang dahilan binigay yung Holy Spirit? Nasa loob ng covenant at para makasunod sa Diyos. Ang church covenant, binabind tayo para saan? Sa pagsunod sa Diyos. Yung inaasahan natin sa isa't isa ay pagsunod sa Diyos. Hindi pagsunod sa tao. Yung covenant, walang nakalagay sa covenant na sundin mo yung sinabi ng tao. Ang nakalagay doon, kung ano yung utos ng Diyos. Therefore, kung ganun ang ibig sabihin ng covenant, ibig sabihin, ang covenanting ang totoong spirit-led. Yun ang totoong pinapangunahan ng banal na spirito. Kasi tinatali tayo sa mga kautusan at sa mga pamantayan ng Diyos. Pangalawa, dadaanan ko na lang. Nire-replace daw ng church covenant yung nag-iisang mediator sa mga mas maliliit na mediator. Tandaan natin, ang Diyos ang nagbigay ng mga lesser mediators. Ang ibig lang sabihin ng lesser mediator ay lesser authority. So, mga asawang babae, binigay sa inyo yung mga mister nyo bilang lesser mediator. Pag nag-asawa ka ba, tinatanggi mo na si Kristo? Ayoko mag-asawa. Kasi pag nag-asawa ko, kailangan sundin ko dapat si Christ lang, hindi yung husband. Mga anak, ganun ba yung sabihin mo, aha, si Christ ang susundin ko, hindi si tatay at nanay. Hindi, di ba? Kasi ang Diyos ang nagbigay ng mga lesser mediators na yun. Mediators ng authority ng Panginoon.
Siya mismo ang nagbigay niyan. Pangatlo, yung church covenant daw, in-equate daw ang institutional church sa kingdom of God. Now, totoo, ang church ay hindi ang kingdom of God. Okay? Ang church ay hindi ang kingdom of God. Ang kingdom of God ay ang paghahari ni Jesus. It's the reign of Christ. Kaya pwede nga nating sabihin directly, anong itsura ng kingdom of God? Si Christ. Siya yung king of the kingdom. Siya yung namamahala, authority niya yun, reign niya yun, rule niya yun. Kaya yung church, manifestation ng kanyang rule. Kasi dito siya sinusunod eh. Doon sa kanya nagpapasakop. Pero, dahil dito siya nag-rule, ang ibig sabihin din nun, nagbigay din ng Diyos ng authority sa church. Again, ito yung tatalakayin natin, I think, sa May or June pa, sa series. Ito yung authority ng church, na meron talaga ang church na authority to demand sa certain individuals. May authority ang church to accept members. At sa pag-accept ng church members, merong ide-demand sa kanya. Prove to us the credibility of your faith. Pwede bang magbigay ka sa amin ng conversion testimony mo? Hindi pwedeng sabihin nung nag-apply sa membership, hindi. Huwag niyo ako utusan. Ayoko magbigay ng conversion testimony. Hindi ka pwede mag-demand sa akin, si Christ lang. Yun yung ibig sabihin ni Wade. Hindi ganun, hindi ba? Merong demand ang church sa certain individuals sa kanilang buhay. Ganon din sa discipline and excommunication. Kapag nagdi-discipline ang church at sinabi sa kanya na kailangan ka namin kausapin, hindi pwedeng sabihin nung dinidiscipline na hindi, ayoko. Hindi, meron na authority yung church to demand, to summon an individual sa kanya at dapat niyang i-prioritize yun. Kapag sinabi ng isang church na nagdi-discipline siya na kailangan mong humarap kasi kakausapin ka namin ngayon, hindi pwedeng sabihin ng individual, hindi kasi may lakad ako. Pwede ba yun? Authority ni Christ na binigay niya sa church yun? Tapos sabihin ng individual, hindi, may lakad ako. Hindi. Merong authority yung church sa certain individuals to summon them. Ano? Ano pa? Recognizing leaders. Sa pag-recognize at accountability ng leaders, meron ding authority yung church. Hindi pwedeng sabihin ng isang individual, simula ngayon, ako na ang pastor sa church na to. Bigla na lang may tatayo, ako na ang pastor nyo ngayon ha. Hindi. Merong authority ang church to recognize. Ano? Sila yung kikilates, qualified. Sila yung kikilates sa 1 Timothy 3, sa Titus chapter 1. Merong authority yung church doon. So, very intriguing yung sinasabi ni Wade dito na asa na ba ako? Ayan, sa number 3. Na parang siya, na parang wala dapat kahit anong authority yung church. Number 4, the church covenant by its nature is designed to protect an authoritarian structure. Ngayon, ito na ipapasok sa interconnected yung kanilang mga sentiments, no? Mali, totoong mali, sa usapin ng church covenant, ang pagiging tyrant. Yun yung kaya Diotrephes sa 3 John, di ba? Mali ang tyranny. Equal din na mali yung unsubmissiveness. Equal na mali iyon. Ang Diyos ang nag-uutos sa mga Kristiyano na mag-recognize at mag-ordain ng mga leaders. At actually sabi ni Wade, dapat daw walang title, walang honor, at walang rule. Kasi daw sabi ni Jesus. Pero alalahanin natin na ang Panginoon mismo ang nagbigay ng title, ng honor, at ng rule sa New Testament.
Pero paano natin i-recognize yun? I-reconcile. Yung sabi ni Jesus na bawal na title, honor at rule ay yung sinful. Yung sinful title, honor at rule na yun ang gusto palagi. Pero ang Panginoong Jesus din ang nagbigay nun later on. Ephesians 4, Hebrews 13, 1 Timothy 1, and Titus chapter 1. Part talaga ng pagiging covenant members yung usapin ng submission. First, to Christ, and then second, to the church authority. Panglima, sabi ni Wade, sabi niya, wag daw tayong mag-church covenant kasi daw may oath yun, may pagsusumpa. Ang sabi daw ni Jesus, yes or no lang dapat. Naalala niyo, Matthew 5:37, Jesus said that anything you have to do that goes beyond the simple words of yes or no is from the evil one. Kapag daw tayo ay sumumpa, ito daw ay paglabag kay Jesus. Alalahanin natin na si Jesus, pinagbabawal niya yung sumpa na manipulative, na deceptive, at yung mga bigla-biglang mga panunumpa at casual na panunumpa. Sa Matthew 23, mababasa rin natin yan, nire-rebuke ni Jesus yung mga Pharisees. Kasi yung mga Pharisees ang unang-unang sumusumpa. Pero sumusumpa sila sa pangalan ng templo, pangalan ng langit, pangalan ng offering box, sa pangalan ng altar. Sumusumpa sila doon. Bakit? Para paniwalaan sila. Kasi kung wala yun, hindi sila paniniwalaan. May purpose sila ng manipulation. Ibig sabihin, gusto nilang magsinungaling, pero hindi sila paniniwalaan hanggat hindi sila sumusumpa. Pero hindi lahat ng sumpa ay pinagbawal ng Bible. Ang Diyos ay sumumpa. God made an oath. Si Jesus ay sumagot sa under oath. Nung tinatrial siya, sumagot siya. Si Apostle Paul, ilang beses siyang nag-oath. Romans 9:1. I tell the truth in Christ, I lie not, my God is witness. Sabi niya sa Romans chapter 9 verse 1. Sumumpa si Apostle Paul. So hindi lahat ng sumpa ay bawal. Merong mga sumpa na pinapahintulutan lalo na sa mga formal na institution. Hindi to ginagawa haphazardly. Kunyari, kanina ba ako may utang? Kunyari, Ate Angel, ko pa na babayaran sa ulam. Hindi ko pwede sabihin Ate Angel, promise. Babayaran ko na talaga, ganyan. Hindi. Yun yung sinasabi ni Jesus na yes or no lang. Sabihin mo na gagawin ko to. Pero sa mga formal na mga institutions katulad ng sa civil court, papasumpain ka kapag witness ka sa isang trial, pwede yun. At ganun din sa church. Kapag susumpa bilang isang institutional sa formal covenanting. Now, another. Ang tanong, saan natin makikita sa Bible? Saan tayo makikita sa Bible ng covenanting? Meron tayong 3 sa Old Testament. Meron pang iba, pero nilimit ko na lang sa next, bro. Una, yung Abrahamic at Mosaic covenant. Tandaan natin, nagsimula ang Israel dahil sa covenanting. Una, nakipag-covenant ang Diyos kay Abraham. Pangalawa, nung paglabas nila Moises sa Egypt, nandun sila, binigay na ng Diyos yung 10 Commandments sa kanila, nag-covenanting sila. Sinabi ni Moises, yung utos ng Diyos, yung mga patakaran ng Diyos, ito yung sabi ng Israel. Sabi ng Israel, and all the people answered with one voice, lahat sila, all the words that the Lord has spoken, we will do. Yung buong Israel, sumagot sila. Lahat ng sabi ng Panginoon, gagawin namin. Oath yun.
Tapos pagkatapos noon, sinulat na ni Moises yung salita ng Panginoon at pumatay siya ng oxen bilang katibayan ng kanilang covenanting. Nag-covenant yung Israel. Now, fast forward, kay Joshua naman, patay na si Moises. Si Joshua naman, nasa loob na sila ng Canaan, Promised Land. Nag-recovenant sila sa Shechem. Alam niyo yung famous na Joshua 24, yung sa Joshua 24 na sinabi, "As for me and my house, we will serve the Lord." Nasa covenant renewal yon. Sinasabi niya, kung hindi kayo makikipag-covenant, kami makikipag-covenant kami. Yun yung ibig sabihin ni Joshua. Yung pamilya ko makikipag-covenant sa Diyos. Now, ang sabi ng Israel, hindi kami sasamba sa ibang Diyos-Diyosan, sasamba kami sa tunay na Diyos, at ito yung sabi nila, "The Lord our God we will serve, and His voice we will obey." Lahat ng tao yan. Nakipag-covenant sila, recovenant sa harapan ng Panginoon. Tao na ba sila ng Diyos? Yes. Pero, alam natin na bahiran to all throughout the years. Tapos, nag-covenant ulit sila sa harapan ng Panginoon. Nas fast forward ulit. Nawala na yung Israel, nabura sa map, in-exile sila, yung Judah, yung Israel. After noon, sa panahon na nila Nehemiah, nila Ezra, bumalik sila Nehemiah, Ezra doon sa Jerusalem. At pagbalik nila sa Jerusalem, basag yung mga walls, tinatayo nila yung mga walls, at nasa Nehemiah, doon sa Nehemiah chapter 8, chapter 10 pala, Nehemiah 8 preaching, Nehemiah 10 covenanting. At doon sa Nehemiah 10, very interestingly, sabi doon, na lahat sila, priests, Levites, gatekeepers, singers, temple servants, their wives, sons, daughters, lahat ito na ipag-covenant sa kanila. At very interestingly, dito sa Nehemiah, sabi doon ang description, all who have knowledge and understanding. Hiwalay dito yung mga bata. So, ano lang to, passage lang, pedobaptism, pero dito mismo, nasa Nehemiah, sinabi mismo na silang nakakaintindi yung nakipag-covenant. Doon sa Nehemiah, maging mga nobles, mga ordinaryong tao, ay nakipag-covenant sa kanila. So, anong sabi doon sa Nehemiah 10? The rest of the people enter into a curse in God's law. So, napaka-specific kung ano yung nangyari sa kanila. Meron pa silang curse, hindi lang oath. Kung sino yung hindi tutupad, sumpahin sila ng Diyos. Talagang formal oath yan, no? Sa New Testament, wala tayong makikita na katulad nitong tatlo ng covenanting na to. Pero alam natin na si Jesus yung nag-inaugurate ng new covenant. Lahat ng mga believers ay under ni Jesus ng kanyang katawan at hindi ito pinresent in a formal way katulad ng old covenant, pero makakakita tayo ng mga practices ng mutual commitment kay Christ at sa isa't isa sa New Testament. For example, yung Acts chapter 2, 41 to 42, anong sabi doon? Pagkatapos ng preaching, pagkatapos na madagdag sila, anong sabi? They gave themselves first, 2 Corinthians pala yan. They gave themselves first to the Lord and then by the will of God to us. Una sa Panginoon, pangalawa sa isa't isa. Yung sa Acts chapter 2, doon yung sinabi na they continued steadfastly in the apostles' teaching, fellowship, breaking of bread, and prayer. Maganda yung word, continued steadfastly. Now, ito yung last, yung historical analysis natin ni Nathan Finn. Now, nadaanan na natin ito sa membership last November, pero maganda siya. Nakita ko siya na helpful
sa pag-uusap sa church covenanting kasi makikita natin early pa lang meron na church covenanting sila at merong nawala. Example ng early church. Sa early church, after ng apostles, meron silang tinatawag na catechism. Yung mga catechumen. Alam nyo ba na bago maging member yung isang tao, sa panahon nila, it took around 3 years. Catechize pa sila. Bago sila i-baptize, tanggapin sa membership. 3 years. Talagang tinuturuan sila tungkol dun sa post-apostolic period. So, kaya merong dalawa na categories. Either baptismal candidate sila, kasi sa panahon nila, wala pa ng mga division ng Christianity. Hindi nila sabihin, ay, nabaptize ka ba sa ibang church? Walang ganon. Pagan sila. Pagan na papasok. Kaya tawag sa kanila, hindi membership candidates, ang tawag sa kanila, baptismal candidates. Babaptize sila. O kaya naman, merong mga full communicant members. Ito yung mga baptized na nasa loob na ng church. After ng baptism, saka lang sila pwede mag-partake ng communion. So, kaya lang, sa panahon nito, dumating na yung Christianization ng Rome kay Constantine at nagkaroon ng problema. Lahat ng mga mamamayan ay tinuring ng Christian. At dito pumasok na yung infant baptism. Binabautismo na yung mga sanggol. Now, kaya nagka-problema sila. Ang practice nila, catechumen, tapos ngayon, lahat na Christian, tapos yung mga baby, binabaptize pa, kaya naapektuhan yun. From 3 years, ang ginawa nila, yung catechumen, sobrang dami na eh. Dami. Ang ginawa nilang 40 days. So, around more than 1 month bago sila i-accept sa membership. Pero sa early church pa lang, nakita na natin na merong covenant responsibilities na strictly ingrained doon sa mga catechumen na until dumating yung Christianization ng Rome. Sa Middle Ages naman, magulo na to. 600 to 1500. Magulo na to. Kasi sa panahon nila, territorial church na. Ito yung panahon na may infant baptism na, ang batayan na ay kung sino yung hari, relationship ng hari at ng pope, yung nagdidikta ng religion ng tao. Therefore, yung idea ng voluntary covenanting, wala. Hindi sila volunteer na naging member ng church. Pinanganak ka doon, member ka na ng church. Wala nang idea ng covenanting. Until the Reformation. Sa Reformation, hati-hati pa yon. May mga tinatawag na magisterial reformers. Sila yung naniniwala na territorial church pa rin. Alam nyo ba si Calvin sumusulat sa harian? Para kampihan sila maging Protestant yung isang lugar. Naniniwala sila sa territorial church. Pero merong mga tinatawag na free church. Kasama na dito yung mga separatist, Anabaptist, they believe na kailangan voluntary yung membership. At kung voluntary yung membership, merong sense ng covenanting. Late 16th to 17th century, dumating na yung mga Baptists na nagre-reject ng infant baptism in favor of confessors baptism. At dito, makikita na natin, dito sa dalawang to, Free Church at Baptist, dyan nalalabas yung pag-renew ng covenanting. Yung Reformation era, siya yung nagdulot na ma-practice ulit yung voluntary covenanting sa isang church. Sa next. Isang example to, at yung example ay tayo. Dito sa church natin, na covenant tayo noong 2018 ng December 2. So, anong sila pala yun? December 2,
nagbasa tayo ng church covenant. Before that, yung church covenant natin nakafocus sa we have been baptized in the name of Christ. Nakafocus ito sa mandates ng church. We will love and grow in the holiness through, nilista natin yung mandates, worship, prayer, voluntary giving of our gifts. Later on, may dinagdag lang tayo kasi wala tayo dito yung evangelism sa original. Later on, dinagdag natin yung evangelism sa ating church covenant. So, merong 24 previously yan. And then, ngayon ay, ito yung December 1 last year, ito ay 6th covenant anniversary. And we are also refreshing ourselves kapag may church meeting. Dalawa, church meeting or may madadagdag sa membership, nire-refresh natin yung sarili natin. Ano ba yung covenant natin sa isa't isa? Tapos, meron din ako sinend na iba't ibang klase ng church covenant. So, I have sent that sa GC natin, sa church nila Mark Dever, ng ibang mga Reformed churches. You can check them out. Sa last, final, ang ibig sabihin ng final consideration, ang church covenant, nagre-reflect ito ng biblical principles ng accountability at unity. Hindi ibig sabihin, ito yung pagkakaisa natin, nasaan? Nandoon sa sinumpaan natin. Accountability, hindi tayo pwedeng umalis ng basta-basta, nang wala accountability at mamuhay ng basta-basta na ayon sa sarili natin, kung hindi ayon doon sa covenant responsibilities. It clarifies expectations for church members. Ano yung nasa covenant natin? Yun yung expectation natin sa isa't isa. It sets clear kung ano ang ginagawa natin bilang isang church. And lastly, it preserves regenerate church membership. Kasi kung sino yung mga tupa ng Panginoong Hesus ay nakikinig sa tinig ni Hesus. Ang tupa ni Hesus ay nakikinig sa tinig ni Hesus. So dito tayo nagtatapos sa lecture natin. Any comment sa usapin ng church covenanting? So hindi natin diniscuss yung nagsisimulang church pa lang pero kahit nagsisimula pa lang mga even nadadagdag part yun ng covenanting, no? Any comment? Hello. Ayun. Magandang umaga po. Salamat pa sa study po natin. Yung question ko po with regards po dun sa topic kanina sa defines membership. A local church is composed of those who willingly commit to Christ and each other. Ang question ko po is dalawa pas. Nagkakasala ba yung isang Kristiyano kapag hindi niya in-involve yung sarili niya sa church ministries or kapag hindi niya ipinagamit yung spiritual gift na meron siya sa isang local church? And number 2, possible ba na mag-undergo siya ng church discipline kapag hindi niya pinagamit yung sarili niya sa gawain ng Panginoon? Yun muna, bro. Bali, yung naging reference ko po kasi dito is yung 1 Peter 4, verse 10, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's various grace. Yun lang, Bas. Yes. Tama yun, na part nung covenanting sa isa't isa at expectation sa New Testament church. Sabi sa 1 Corinthians 12, sinabi sa Ephesians 4, sa 1 Peter chapter 4, lahat ng yun ay tungkol sa mga gifts. So meron dong expectation na kung kabilang ang isang mananampalataya sa isang iglesia, siya ay magpapagamit para doon sa pagsulong ng ebanghelyo at pananatili at paglago
nung isa't isa through the using of the gifts. Actually, ang sense na binibigay dun sa mga text na yon ay kung paano gagamitin yung gifts na yon. Parang wala ngang sense doon sa New Testament na merong hindi nagpapagamit. Ang idea nila ay paano tamang gagawin at yung mga challenges na meron habang ginagampanan. Kunyari, yung sa 1 Corinthians 12, tinatakal doon ni Apostle Paul na yung merong mga ibang gifts, wag nila itaas yung gifts nila para sa iba. Ginagawa na nila. O kaya naman merong mga ibang gifts na hindi masyadong kita, wag nila rin nilang isipin na hindi importante. Pero ginagawa na nila. So yung sense doon ay paano minamanage or paano natin dapat tignan yung usefulness natin sa church at sa kingdom ng Diyos. At kung may makikita tayo na encouragement na gamitin yung gifts, I think, sa Romans 12, sa 1 Peter 4, parang gamitin nyo ito para sa paglago ng iglesia. So, pwede bang ma-discipline kapag yung isang question mo? Normally, kabaliktaran yung nangyayari. Kapag under discipline ka, saka ka tatanggalan ng mga isa yon sa mga effect nung discipline. Pero makikita natin may principle doon na kapag hindi nagpapagamit tapos hindi ka naman under discipline, bakit? So doon magkakaroon ng usapan doon kasi ang mga hindi lang ang tinatanggalan ng ministry temporarily ay nasa discipline. So why would you? Hindi ka naman nasa discipline. So may principle lang doon na pwede nating mahinuha doon sa ganong situation. Follow up. So basically, walang isang sagot doon sa pwede siyang madiscipline, parang ganun. Yes. Oh. May iba-ibang situations Iba't yan. ibang situations. Kunyari, si Mama Vicky may sakit ngayon. So, hindi siya makakapag-commit. Hindi natin sabihin na discipline natin si Mama Vicky. Hindi. So, may iba't ibang mga situations dyan na dapat i-consider. Just for example, Pas, to become specific dun sa question ko and situational, dun sa mga hindi nag-fill out dun sa form, halimbawa lang, specific halimbawa lang. Halimbawa lang. Sige nga, sayaw ka nga. Kasi nabasa ko lang naman sa GC yon na may mga hindi pa nakapag-fill out. Pero hindi ko naman, kumbaga, just for example, yung mga dati pa nating member, halimbawa, mula nung nagsimula yung ARBC, tapos until now, hindi pa rin ipinapagamit yung buhay nila sa Panginoon. Ang response natin doon, dalawa response ko. Una, reminder, constant reminder doon. Pangalawa, pag-uusapan natin sa church meeting natin. So, sa mga susunod na church meeting natin, pag-usapan natin yung Nazi Church. Yung una, yung role natin bilang individual members na tayo ay merong obligasyon na paalalahanan yung isa't isa regarding that. Okay na. So, other questions or comments? Deacon Marlon. May thinking kasi na yung tao na kunyari Christian siya, may thinking siya na iniisip niya na at the end of the day, I will be accountable to God, not to the church or not to the people around me. So why bother commit to a covenant if at the end of the day is I will be accountable to God Himself and Christ Himself, but not to the people around me. How do we answer such claim or objection po? At the end of the day, I will be accountable to God and not to my parents and not to my wife
So, why bother na sundin ko yung covenant of marriage namin ni Lori? Accountable naman ako sa Panginoon, hindi sa Kanya. Therefore, ang susundin ko lang ay Panginoon at hindi ko i-consider yung asawa ko. Sa mga hindi pa kasal, why bother na sundin ko yung parents ko, pinaghuhugas ako ng plato? Why bother? Accountable ako sa Panginoon lang. At hindi naman kay nanay na inutusan akong bumili sa tindahan. So, yung ganong klaseng argument ay false at mali dahil ang isa sa utos ng Diyos sa usapin accountability natin ay accountability natin maging sa mga itinalaga niyang tao sa buhay natin. So, pagharap natin sa Diyos, ang sasabihin ng Diyos sa atin, ba't mo binaliwala yung utos ko? Sabi ko, dapat accountable ka sa asawa mo. Accountable ka sa parents mo. Accountable ka na maging isang member ng local church. Ang sasabihin pa ng Panginoon sa atin doon, wag mo akong gawing excuse para sa hindi mo pagsunod sa utos ko mismo. Hindi pwedeng gamitin ang Diyos bilang excuse para hindi sundin ng Diyos mismo. So I think gano'n natin siya pwedeng i-relay. Follow up, Deacon. Okay. Other questions or comments? Sige, let's pray. Ama namin, maraming salamat po dahil nagkaroon kami ng time to discuss and to refresh ourselves kung ano yung sinasabi mo sa iyong word regarding sa covenant membership, sa covenanting na ng isang local church. Nihiling ko po na makita namin ito at ang beauty nito dahil ikaw ang nagutos nito, Panginoon. Huwag niyo po hayaan na hindi namin makita yung beauty ng inyong design at ng inyong covenant, Panginoon. Turuan niyo kami na makita ito, Panginoon, sa liwanag ng inyong salita at hindi sa liwanag ng mundo o ng kultura o ng kalayaan na hindi tunay na kalayaan. Inihiling namin ang inyong biyaya ng paghahari higit ni Jesus sa voluntaryong pakikipagtipan para sa isang pagtitipon. Nihiling namin na pagpalain nyo rin ang natitirang oras namin para mamaya sa aming pagsasalo at ganun din sa aming afternoon worship at sa meetings. Use this, Father, to remind us of the heavenly things and for the glory of your presence. Nihiling namin ito sa pangalan lang ni Jesus. Amen.